Bella, may ipapagawa ko sa'yo. Alamin mo nga kung sino ang babae nasa likod ng tagumpay ng M Corporation? Utos ni Harvey sa kanyang sekretarya. Mabilis namang tumugon ng babae at sinunod kaagad ang ipinag-uutos ng kanyang boss. Naging interesado si Harvey kay Bianca noong gabing may mangyari sa kanilang dalawa. Hindi na ito mawala sa kanyang isip dahil ramdam niya talaga sa kanyang sarili na pamilyar sa kanya ang babae at para talagang kilala niya ito. Kaya naman, gano'n na lamang talaga kapursigido si Harvey na ipa-background check ang dalaga para matapos na rin ang palaisipan sa kanya. Makalipas ang ilang araw, matapos ang masusing pag-iimbestiga ng tauhan ni Harvey kung sino nga ba talaga si Bianca, ay isang balita ang nagpagulantang sa mundo niya. Sir Harvey, si Miss Bianca Montenegro po ay ang ex-wife ninyo. Kusang namilog ang mga mata ni Harvey sa ibinalitang iyon ni Bella. Ngunit, bakit nga ba hindi niya nakilala ang mismong ex-wife niya? At ano nga bang nangyari sa relasyon nila? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Solong anak si Bianca ng mga Montenegro. Ang angka na nagpapatakbo ng ilang mga kasino sa Kamaynalaan. 2 taon na buhat ng bawian ng buhay ang kanyang daddy kaya naman sila na lamang ng kanyang mommy ang nag-aasikaso ng mga negosyo nila na nanganganib na rin na lumubog at bumagsak. Simula nga na mawala ang kanilang padre de pamilya ay tila nawala na rin ng sigla ang kanilang mga negosyo at unti-unti nang nalalagas ang kanilang mga investors kaya naman kinailangan na nilang manghingi ng tulong at suporta sa pamilya Marqueses. Isa sa pinakamatagumpay na kumpanya ngayon at tinitingala ng iba pang mga tycoons. At ang nag-iisang tagapagmana ng mga Marqueses ay si Harvey, solong anak ni na Don Fabian at Doña Zenaida. Bilang bahagi ng kasunduan, kinailangang maipakasal ang bawat tagapagmana ng bawat pamilya na sina Bianca at Harvey nang sa ganon ay matulungan ng mga Marqueses ang Montenegro Group na makabangong muli. At ngayong araw nga ang itinakdang araw para sa pag-iisang dibdib ni na Bianca at Harvey. Anak, Bianca, I hope you understand this kind of agreement between you and Harvey. Alam mo naman kung gaano kamahal ng daddy mo ang kanyang mga tinaguyod na negosyo at kung gaano niya pinapahalagahan ang kanyang mga tao at legasiya na pinaghirapan sa loob ng maraming taon. At ito na lang ang tanging paraan para muling maisalba natin ang pangalan na pinaghirapan ng daddy mo. I love you so much, Bianca, at alam kong madali mo mauunawaan ang lahat. I know you'll be a good wife to Harvey katulad ko sa iyong ama. Makakaahon din tayo, anak. Naniniwala ako. Buong pusong sabi ni Ginang Rosana sa kanyang anak na si Bianca habang sinusuklayan niya ang mahabang buhok nito na nakaharap sa salamin. Mababa ka sa reaksyon ng mukha ni Bianca ang halo-halong emosyon. Bilang isang babae na hindi pa napagsasawaan ng pagiging dalaga, ay tutol talaga siya sa magaganap na kasalan ngayon. Ngunit bilang isang Montenegro at anak ng dating tycoon na minsan na rin tiningala ng mga kapwa negosyante ay wala na siyang choice kundi ang sumunod at sumang-ayon na lamang sa kasunduan ng bawat pamilya. Mabuting tao rin kasi ang kanyang ama kaya halos lahat ng mga empleyado nila ay nagtagal sa kanila. Hindi lang magaling magpatakbo ng negosyo kundi marunong din makasama sa kanyang mga tao. Kaya naman mas lumalamang pa rin sa kanya na matulungang maisalba ang kanilang negosyo para walang mawala ng trabaho sa kanilang mga empleyado. I understand, Mom. I have no choice, right? At itong gagawin ko, hindi na lang para kay Daddy, kundi para na rin sa ating mga tao. They need us more than we need them. That's why I made this decision. Kahit pa mahirap. Kahit pa marami akong nababalitaan na hindi maganda tungkol sa Harvey na yan. You're a good wife, Mom. Kaya naman magagawa ko rin maging isang mabuting asawa. Sagot naman ni Bianca.
Ngunit bago siya magtungo sa hall kung saan gaganapin ang kanilang kasal, ay may hiniling na isang bagay si Bianca sa kanyang ina. At yon ay ang baguhin ang kanyang itsura at karakter. Walang duda ang labis sa kagandahan ni Bianca. Ngunit para mas malaman at makilala ang pag-uugali ng kanyang mapapangasawa, ay minabuti niyang papangitin ang kanyang sarili. Pinagbigyan naman siya ng kanyang ina, as long as hindi maaapektuhan ang kasunduan ng bawat pamilya. Pinakulot ni Bianca ang kanyang buhok ng pino, nagsuot ng braces at malaking salamin sa mata, at saka pinakapal ang kanyang kilay. Hindi pa rin naman kasi sila nagkikita ng personal at walang panahon na kilalanin ng isa't isa. O tingnan man lang ang kanilang mga litrato sa social media, kaya ngayon pa lamang talaga nila malalaman ang kanilang mga tunay na itsura. Nang matapos ang pag-aayos na yon, ay napailing na lamang si Ginang Rosana at hindi malaman kung matatawa ba o madidismaya. Ngunit sabi nga niya, malaki naman ang tiwala niya sa anak. At alam naman ni Bianca ang kanyang ginagawa. Simpleng kasalan lang din iyon at hindi ingrande. Kaya talagang mga magulang lamang ang naroon sa hall at ang pastor na magkakasal. Habang magkaharap nga sina Bianca at Harvey ay hindi sila makatingin sa isa't isa. Hindi makapaniwala si Bianca na ganito pala kagwapo ang lalaking ito. Habang si Harvey naman ay hindi makapaniwala na ganito pala kapangit ang kanyang mapapangasawa. Kulang na nga lang ay tumakbo na papalayo si Harvey at tumakas sa kasal dahil sigurado siyang tutuksohin lang siya ng kanyang mga kaibigan dahil sa itsura ng kanyang mapapangasawa. Pero wala na siyang magagawa dahil mabilis nang isinuot ni Bianca ang singsing sa kanyang daliri at ngayon ay isa na silang ganap na mag-asawa. Ni hindi nga sila nag-kiss katulad ng kinaugalian ng dalawang kinakasal. Bagkos ay mabilis nang umalis at sumakay na ng sasakyan. Na makarating sila sa condo unit na ibinigay sa kanila ng kanilang mga magulang, ay hindi pa rin sila nag-uusap kaya naman kesa tumunganga sila magdamag at magtinginan na parang mga baliw, ay si Bianca nang nagsimulang makipag-usap dito. Hi, do you drink coffee? Gagawang kita, gusto mo? Nakangiting tanong ni Bianca na halos makita ng lahat ng braces sa ngipin. Napakunot naman ang noon ni Harvey habang nakatingin sa mga ngiting iyon ni Bianca. Mukha nga siyang diring-diri sa babae. At hanggang ngayon ay hindi pa rin niya lubos maisip na ito ang kanyang napangasawa. Palibhasa nga ay kilala itong si Harvey bilang isang chick magnet at babaero. Kaya naman isang malaking kabawasan at kahihiyan talaga ito sa pagkalalaki niya na magpatali sa isang babaeng katulad ni Bianca. Hindi man niya magawang supladuhan si Bianca dahil tingin niya sa babae kung papaiyakin pa niya ay baka mas lalo pa itong pumangit kaya awa na lamang ang ipapadama niya. Yes, please. Thank you. Nakangiwing sagot niya. Okay, sweetie pie, gagawin ko Sweetie pie? Napabalikos naman si Harvey sa sinabing iyon ni Bianca. Sweetie pie? As in sweetie pie. Iyon pa nga lang kanyang itsura, hindi na alam ni Harvey kung paano ihaharap sa mga kaibigan. Iyon pa kayang call sign na kailanman na hindi sumagi sa kanyang isipan na tila tawagan pa ng kanilang mga ninuno. Nagsimula na ngang kilabutan si Harvey sa kanyang asawang si Bianca. Napanguso naman si Bianca. Oh, sweetie pie. Simula ngayon, sweetie pie nang tawagan natin, okay? Kaya dyan ka lang sweetie pie ko at ipagtitimpla kita ng kape mo. Masayang tumalikod si Bianca na sa loob-loob niya ay tawang-tawa na siya dahil sa pantitrip niyang iyon kay Harvey. Habang ang lalaki naman ay hindi na nakapagsalita at napailing na lamang dahil sa kawirduhan ang napili ng kanyang mga magulang na maging asawa nito. Kahit walang gawaing bahay si Bianca, ay ginagawa pa rin niya ang lahat para alagaan si Harvey at maging isang huwarang may bahay dahil iyon din ang kanyang ipinangako sa kanyang ina. Isa pa, ito rin kasi ang kanyang nakikita sa kanyang mga magulang noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Kinagabihan dahil sanay si Harvey na doon na sa bar magpaabot ng umaga, ay muli iyong gagawin kahit pasabihin na kasal na ito at may asawa na. Basta-basta na nga lang itong umaalis at hindi na nagpapaalam pa sa asawang si Bianca. Ni hindi na nga ito kumakain o tinikman man lang ang niluto ni Bianca na pork caldereta. Bagkos ay nagmamadali ng umalis pagkatawag ng kanyang barkada.
Ayos lang naman yun kay Bianca dahil maging siya ay nag-a-adjust pa rin naman sa buhay ng may asawa. Pero ngayon ay unti-unti niya nang napagtatanto na tumitingin din talaga si Harvey sa itsura dahil ramdam na ramdam niya na nandidiri sa kanyang lalaki. Napapatawa na lang siya dahil epektibo itong ginagawa niyang pagbabalat kayo at wala pang planong ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Samantala, pagkarating ni Harvey sa bar, ay dumiretso na kaagad siya sa may VIP room kung nasaan ang kanyang mga barkada at ang kanyang 3-month girlfriend na si Lucille. I told you guys, darating si Harvey. I'm sure yan ang batas. Upo ka na bro. Panimulang bati ng kanyang mga kaibigan. Dismayadong mukha ni Harvey na umupo sa tabi ni Lucille, saka sinimulang masahin ang kanyang sentido at pumikit. Nakangisi naman siyang pinagmasdan ng mga kaibigan. Oh, bakit parang stress ka na kaagad? Unang araw pa nga lang ninyo ah. At saka, di ba dapat honeymoon nyo? Pabirong sabi ng isa. Binato naman siya ng una ni Lucille. Shut up, Makoy. Asawa lang siya sa papel. Pero hindi ibig sabihin no na igagampanan niya na lahat ng responsibilidad bilang asawa kay Harvey. Ako lang ang may karapatan dito sa baby ko, no? Naiintindihan niyo? Diba, baby? Sabay baling ng atensyon ni Lucille kay Harvey. Yes, of course. Dahil kung hindi pa ako umalis ngayon doon, nako, baka na-suffocate na ako sa... Biglang ang natigilan si Harvey. Hindi niya alam kung itutuloy ba niya ito o hindi. Dahil kapag tinuloy niya ang salitang kapangitan, sigurado siyang hindi siya titigilan ng mga ito sa pang-aasar kaya naman naisipan niyang wag na lang sabihin. Saan? Taas kilay naman na tanong ni Lucille. Bumuntong hininga na nga lang si Harvey at binaliwala na lamang ang kanyang sinabi. Wala. Tara na lang. Magpakalasing. Lasingin niyo na nga ako ngayon para matutulog na lamang ako pagka-uwi. Itinaas na nga ni Harvey ang bote ng beer at saka sabay-sabay na silang kumampay. Sa kabilang banda, akala nga siguro ni Harvey ay papatahimikan siya ni Bianca. Kaya naman naisipan ni Bianca na sundan si Harvey doon sa bar. Naka-lipstick pa nga ito ng kulay pula at saka balot na balot ng jacket na may scarf pa na ang akala mo'y nasa Korea sa lamig. Hindi na bago kay Bianca ang ganitong lugar. Pero kailangan niya pa rin magpanggap at magtanga-tangahan para mas maging epektibo at makatotohanan ang kanyang pagbabalat kayo. Sa pagpasok doon ni Bianca ay sinimulan niya ng igala ang kanyang mga mata upang hanapin ang kinaroroonan ni Harvey. Pinagtitingin na naman siya ng ibang mga naroon at ang iba naman ay palihim siyang pinagtatawanan. Pero wala siyang pakialam sa mga ito. Ang mahalaga ay matunton niya ang asawa. Samantala ay nagsisimula na ngang mag-enjoy si Harvey habang palalim naman ang palalim ang gabi. Ay, sana lagi na lang gabi para makatakas ako lagi sa asawa ko. Whew! Pasigaw na sabi ni Harvey sabay shot. Napapatingin na nga lamang ang kanyang mga kaibigan at nahihiwagaan dito kung bakit gano'n na lamang niya kaayaw ang kanyang asawa. Sa loob-loob nila, kung maganda naman at sexy ang babaeng yon, hindi na para magreklamo pa ng ganito si Harvey dahil kilala naman nila ang kaibigan. Makakita lang ng maganda at sexy ay napapanganga na, lalo pa kung lagi niyang makakasama. Kaya nga iyon ang gusto nilang malaman, kung sino ba talagang napangasawa ng kanilang kaibigang si Harvey. Maya-maya pa habang masayang nagkakainuman sina Harvey at ang kanyang grupo ay bigla na lamang tumigil ang music. Napahinto rin ang partygoers na nagsasayaw sa may center stage at lahat sila ay nakatingin sa may entablado. Palibasa ay nasa second floor pa ang VIP room na kinaroroonan ni Harvey kaya hindi nila alam kung anong mga kaganapan sa baba. Although nagtaka rin sila kung bakit biglang napahinto ang music. Ilang segundo rin ang tinagal noon nang biglang may nagsalita sa mikropono. Hello? Sabi ng boses babae at yun ay walang iba, kundi si Bianca. Habang umiinom nga si Harvey ay bigla niyang napasaboy ang beer sa kanyang harapan. Hey, problema mo? Kunot noong tanong ni McCoy. Nanatili pa rin sa ganoong pwesto si Harvey na unti-unting lumalaki ang mga mata. Pamilyar sa kanya ang boses na yon at hindi siya maaaring magkamali. Bumilis kang pintig ng kanyang puso sa mga oras na iyon. Hindi pa man niya tuluyang nalalaman o nakikita
kung sino ang nagsasalitang yon sa mikropono, pero parang gusto niya nang kaagad na kumaripas ng takbo at umalis na ng bar na iyon. Ngunit paano kung tila naninigas na siya sa kanyang kinauupuan at hindi na makagalaw pa. Muling nagpatuloy si Bianca sa pagsasalita. Sumilip na rin si Lucille at McCoy doon sa ibaba dahil madali lang naman nilang matatanaw yon at babasagin naman ang buong kwarto ng VIP. Good evening. Ako nga pala si Mary Bianca Montenegro at asawa ko ni Harvey Marqueses. Napapagod na kasi ako maghanap at ikutin ang buong bar na to. Nakita niyo ba siya? Nakita niyo ba ang sweetie pie ko? Kasi hindi ako aalis dito hanggat hindi ko siya kasama palabas ng bar na to. Pagpapatuloy ni Bianca. Nagtawanan naman ang lahat dahil sa tawag na iyon ni Bianca kay Harvey. Nang marinig iyon ni Lucille ay sabay-sabay silang nagtinginan kay Harvey na dismayado na naman ang muka dahil sa nangyayari. Kesa malubog palalo sa kahihiyan, binaliwala na lamang ni Harvey ang mga tingin na yon, bagkus ay tumayo na ito at tinungo na si Bianca doon sa may entablado. Gigil na gigil nga itong bumaba ng hagdan, kaya napatingin sa kanya ang lahat. Napatingin na rin sa kanya si Bianca at bahagya pa nga itong napangiti. Dahali-daling naglakad si Harvey papalapit kay Bianca at saka kinuha ng mga kamay nito. "Let's go!" mariing sabi ni Harvey. Muli nang nagpahabol ng salita si Bianca sa mikropono. "Salamat sa inyo, uuwi na kami ng asawa ko," sabi pa niya at muli nang inoon ang music at saka nagsigawan ng mga tao. Tila nga nagtagumpay si Bianca sa kanyang naging plano na sunduin itong si Harvey sa bar na iyon sa harap ng mga mayayamang sosyalista, maging sa harap ng kanyang nobya at ng kanyang mga kaibigan. Nang makarating sila sa parking ay mabilis ang pinasakay ni Harvey si Bianca sa sasakyan. Hindi na nga nagsalita pa si Bianca dahil ramdam niyang galit si Harvey. At iyon din naman ang pakay niya. Ang inisin ng binata at galitin nang sa ganon na ito nang makiusap sa mga magulang niya na itigil ng kalokohang yon at tulungan na lamang sila ng kusa na hindi na kailangan pang pagsamahin sila at ipilit ang isang relasyon na hindi naman mag-workout. Bago i-start ni Harvey ang sasakyan ay bumuntong hininga muna ito at saka tumingin sa itsura ni Bianca na kasalukuyan namang nakangiti sa kanya. "Ano bang problema mo? Nang aasar ka ba?" Kunot noong tanong ni Harvey kay Bianca. Bakit ba ang sungit mo? Sinudulang naman kita dahil hindi ako makakain ng mag-isa. Nagluto pa naman din ako tapos nilayasan mo lang ako. Sa tingin mo, sinong mabait na asawang matutuwa sa ginawa mo?" Taas kilay na sabi ni Bianca. Umiwas naman ng tingin si Harvey tsaka huminga muna ng malalim. Isinandal niya muli ang kanyang likod sa may upuan at tsaka tumingala at pumikit. "And please, iangkop mo naman ang suot mo sa lugar na pupuntahan mo. Hindi yung para kang nasa North Pole at nakascarf ka pa talaga, ha?" Anas ni Harvey sabay tingin kay Bianca. Napatingin naman siya sa kanyang suot na sinasadya niyang isuot talaga para asarin si Harvey. "What's wrong with my clothes? Actually, this is the best clothes na meron ako. At saka ano bang pakialam nila? Ang mahalaga, confident ako. Tama?" "Ang sabihin mo overconfident. At saka please ha, nakikiusap na ako sa'yo. Do not ever call me sweetie pie again. I hate that call sign. At kung ayaw mong pumayag, mas mabuti pang walang tawagan, okay? At huwag ka na sumagot dahil iniinit mo lang ang dugo ko. Tara na nga." Bulalas pa ni Harvey at napailing na lamang tsaka sinimulan ng pinaandarang sasakyan. Pagka-uwi nila sa bahay ay mabilis na inihain na ni Bianca ang kanyang mga nilutong pagkain. Hila-hila pa nga ni Bianca ang mga kamay ni Harvey papunta sa may mesa. "Come on, bilisan mo na. Napainit ko na yan kanina. Pork caldereta, my special recipe." Pagmamalaki pa ni Bianca sa kanyang luto. Naupo na rin doon si Harvey pero blanco pa rin ang itsura lalo pa nang nag-message si Lucille sa kanya at inis na inis sa kanyang babae dahil sa pag-iwan nito sa kanya ni Harvey doon sa bar. Sinundukan na rin ni Bianca ng pagkain si Harvey. "Sige na, kain ka na." Masaya niyang sabi tsaka umupo na rin doon.
Ni hindi na nga ginalaw ni Harvey ang kanyang kubyertos at nakatulala lamang sa kawalan. Tila walang balak na kumain dahil nawala na yata ito ng gana dahil sa ginawa ni Bianca doon sa bar. Ayaw mo pa ng pagkain? Tanong ni Bianca habang siya'y nag-umpisa ng kumain. Sa tingin mo, madadala mo ako sa pagganyan-ganyan mo matapos mo kong ipahiya kanina sa bar? Supladong tanong ni Harvey. So what do you want me to do? Say sorry to you? Para lang kumain ka na? Fine. Sweetie pa... Biglang hinampas ni Harvey ang lamesa. I told you not to call me that way. Hindi ka ba nakakaintindi o nananadya ka lang talaga? Buliw niya sa babae at saka padabog ng tumayo at nagtungo na lamang sa kwarto. Sa halip na matakot o maawa kay Harvey ay bigla na lamang ang napahigik-hik si Bianca dahil sigurado siya ngayon na kuhang-kuha niya na ang inis at galit ni Harvey. O ayaw mo kumain, di wag. In the first place, hindi naman talaga para sa'yo to, Mr. Antipatiko. And kahit ako, ayoko ring tawagin ng sweetie pie dahil tumataas ang balahibo ko sa pandidiri. Quits lang tayo. Makakain na nga. Mahinang sabi pa na Bianca sa kanyang sarili at saka nagtuloy na sa pagkain at hinayaan na lamang si Harvey na magmukmok sa kwarto nito. Nang mga sumunod na araw ay posturang-postura naman si Harvey na tila may pupuntahan at napuna namang kaagad yun ni Bianca na tila kakatapos nga lang maglaba. Sweetie pie, may pupuntahan ka? Saan? Hindi mo man lang ba ako yayayain? Takang tanong ni Bianca. Boys day out kaya hindi ka kasali. Sagot naman ni Harvey. Tumango-tango naman si Bianca. Okay. Siya nga pala, nilaban ko ng mga briefs and boxers mo. Paborito mo palang purple? Makahulugang sabi ni Bianca. Muling pinandilata ng mga mata ni Harvey si Bianca dahil sa loob niya ay talagang to the highest level ng pang-iinis sa kanya ng babae. At sino may sabi sa yung pakialaman mong mga gamit ko? Bakit? Masama bang labhan? At saka wala rin naman akong ginagawa At responsibilidad ko yan bilang asawa mo. At saka huwag ka mag-alala. Wala pang sekreto sa akin na nakakalabas kaya safe sa akin ang mga dark secrets mo. Sagot ni Bianca kay Harvey sabay kindat dito. Sinamaan na nga lamang siya ng tingin ng lalaki at saka inirapan. Freak! You're unbelievable! Tatalikod na sana si Harvey ngunit nagpahabol muli ito ng isa pang salita. Nga pala, huwag mo akong susundan ha? Subukan mo lang ulit at talagang igagapos na kita dyan para hindi ka na makalabas. At huwag mo nang itanong kung anong oras akong uuwi dahil ako magdedesisyon nun at hindi ikaw. Pagalit na sabi ni Harvey tsaka tuluyan ng umalis. Napailing na lang si Bianca at napatawa. Wala akong pakialam kahit hindi ka na umuwi. Anas niya pa. Samantala, kaya lang umalis si Harvey para makipagkita sa kanyang nobyang si Lucille. Bakit ang tagal mo? Kunot na ang tanong ni Lucille. Nakasimangot na mukha nga kaagad ang bumungad kay Harvey dahil sa tagal ng pinaghintay ni Lucille sa kanya. Sorry baby, alam mo naman yung asawa ko. I hate hearing you say that word. Fake wife, acceptable pa yon. Masungit na sabi ni Lucille. Inamo naman kaagad ni Harvey ang nobya at hinalikhalikan pa ito sa kanyang pisngi. Okay, sorry na baby ko. Babawi ako, okay? Where do you wanna go? Anywhere, kahit saan, dadaling kita. Sabi ni Harvey. Otomatiko namang napangiti si Lucille na para bang hindi siya galit kanina at tinapik na lamang ang lalaki sa balikat. Ay nako, halika na nga kahit saan. Basta kasama ka. Sabi niya at sumakay na sila sa sasakyan. Nakilala lamang nga ni Harvey si Lucille doon sa bar dahil common friend din ito ni na McCoy. Hindi siya mayaman katulad ni Bianca at Harvey kaya naman ginagawa niyang lahat para hindi mawala sa kanyang lalaki at siyang pakasalan nito. Ngunit hindi pa man nakakalayo si na Harvey ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Bianca. Nakailang missed calls pa nga iyon bago tuluyang sagutin ni Harvey ang kanyang cellphone. What?
Bulalas ni Harvey kay Bianca sa kabilang linya. Pwede ka bang umuwi muna? Andito ako sa rooftop baka mahulag ako. Anas ni Bianca. Namilog naman ang mga mata ni Harvey dahil sa takot. Kaya naman mabilis niyang ibinaling pabalik ang sasakyan para puntahan si Bianca dahil baka kung ano nang mangyari sa kanyang asawa doon sa kanilang unit. Hindi na nga niya hiningi pang opinion ni Lucille, bagos ay kasama rin niya pabalik ang babae. Wait for me, babalik na ako, tarantang sabi ni Harvey. Nang makarating na sila sa kondo ay mabilis na nilang tinahak ang kanilang unit at madali nang binuksan ang pintuan. Bianca, nasan ka? Sigaw ni Harvey habang hinahalughog ang buong bahay. Nang marinig naman iyon ni Bianca ay kaagad nitong sumigaw. Sweetie pie, andito ako sa may labas, halika tulungan mo ako. Malakas na sigaw ni Bianca. Dali-dali namang nagpunta roon si Harvey habang kasunod na si Lucille. At nang matunto niya ang kinaroroonan na Bianca, ay bumungad sa kaniyang babae na may hawak na mahabang panungkit. At pilit na sinusungkit ang brief ni Harvey na sinalimpad ng hangin sa terrace ng kabilang unit. Kusa na lamang napapikit si Harvey dahil panibagong oras at panahon na naman ang sinayang niya para sa kalokohan nitong si Bianca. Nagpamewang pa nga ito tumingin ng masama sa babae. Tinawagan mo lang ako tinaranta para lamang dyan, ha, Bianca? Pagalit niyang tanong. Patuloy pa rin naman ang babae sa pagsungkit ng brief. Mamaya ka na nga magalit, tulungan mo muna ako rito. Ngunit bigla na lang natigilan si Bianca sa ginagawa nang bigla na lamang sumigaw si Harvey. Maging si Lucille ay napabalik ko sa inasal ng nobyo. At sa tingin ni Bianca ay tila seryoso na ngayon si Harvey. Damn it, Bianca! Damn it! Ang dami pang paraan para kunin ang lecheng brief na yan. O pwede namang huwag mo nang kunin dahil kaya ko namang bumili kahit ilan pa niyan. Talagang tinawagan mo pa ako para lamang dyan? Hindi mo ba alam na sa bilis ng pagmamaneho ko pabalik dito dahil sa pag-aalala na baka kung ano nang nangyari sa'yo ay muntik na kaming maaksidente? Tapos ganito, ha? Ganito ang madadatnan ko? Are you playing stupid game with me, ha? Hinahamon mo ba talaga ako? Huwag mo akong simulan, Bianca. Dahil kapag akong pumatol sa mga laro mong yan, baka hindi mo magustuhan. Galit na sabi ni Harvey sabay walkout. Bago nga sumunod si Lucille ay nag-iwan pa ito ng salita kay Bianca. Yan ang napapala ng mga papansin. Sabi niya sabay alis na rin at sumunod na kay Harvey. Bumagsak naman ang mga balita ni Bianca at pilit pa rin iniisip ang mga sinabi ni Harvey kanina. Sino po may sabing magmadali siya? Pwede naman huwag na siyang bumalik bakit ba kasi bumalik pa siya? Tapos ano? Kasalanan ko pa ngayon. Ako na nagmamalasakit sa brief niya tapos siya patong galit. Kulang na nga lang ilamunin niya ako kanina. Tuwa naman ang kirida niya. Naku, grabe. Nakakainis ka talagang lalaki ka. Ikaw ang pinaka-nakakainis na tao sa buong mundo. Sabit ni Bianca sa kanyang sarili. Nainis na inis sa ginawa ni Harvey. Magpaganon pa man ay sumagi sa isip ni Bianca ang pag-alalang ipinakita ni Harvey sa kanya kanina. Na talagang bumalik pa ito para sa kanya. Ayaw na sana niya na mag-isip pa ng kung ano-ano. Pero hindi niya maiwasan. Sa kabilang banda, mag-aalas 11 na ng gabi nang umuwi si Harvey. Matyaga naman siyang hinintay ni Bianca para mapagkumbaba at humingi sa kanya ng paumanhin. Amoy alak si Harvey kaya sigurado siyang galing ulit ito sa bar. Harvey pala, bakit ngayon ka lang? Nagugutom ka na ba? Nagluto ako baka gusto mong kumain. Nauutal na bunga ni Bianca. Umupo naman kaagad doon sa may sofa si Harvey at saka malayang isinandal ang kanyang likod doon. What do you want? Why are you doing this? Seryosong tanong ni Harvey sabay tingin kay Bianca. Bakit mo tinatanong yan? Mag-asawa tayo, diba? Kaya lahat ng ipinapakita ko sa iyo ngayon o kinikilos ay natural lamang sa mag-asawa. Sagot naman ni Bianca. Napangisi naman si Harvey. Huwag mo nga akong niloloko, Bianca. Imposibleng gusto mo na kaagad ang ginagawa mo. Hindi pa nga naman natin nakikilala ang isa't isa ng lubusan.
Imposibleng gusto mo na kaagad na pagsilbihan ako. Mas masarap naman ang buhay dalaga. Bakit pa pinapahirapan pa natin ang mga sarili natin? Kung maganda ako, kung sexy katulad ni Lucille at kaakit-akit, masasabi mo ba kaya yan? Hindi fixed marriage yung pag-aasawa natin ang problema, diba? Kundi yung itsura ko. Tama? Na yung mapatingin ka lang sa akin, diring-diri ka na. Yun ang issue, diba? Na hindi mo matanggap na hindi ako kaharap-harap sa mga kaibigan mo. Na hindi ako presentableng tingnan dahil hindi ako nababagay sa isang gwapo na katulad mo. Yun naman talaga ang issue, diba? Sa sandaling ito ay biglang naging seryoso si Bianca. Hindi rin niya akalain kung bakit niya nasabi iyon. Kung bakit parang nasaktan siya sa mga sinabi niya. Hindi naman ito ang plano niya pero bakit parang lahat ng bagay na nangyayari sa kanila ngayon ay nagkakaroon na ng sense. Na dati naman ay wala siyang pakialam kahit kamuhian pa siya ng harap-harapan ni Harvey. Bakit bigla na lang siya naging interesado sa isasagot o mararamdaman ng lalaki? Bakit? Dahil ang totoo, hindi niya rin alam ang kasagutan. Sa kabilang banda ay tinitigan naman siya ni Harvey. Kung sa tingin mo kilalang kilala mo na ako, pues, dyan ka nagkakamali. Alam ko kung sinong maganda sa paningin ko. At alam ko kung sinong hindi. At maging ang mga kaibigan ko, hindi pa nila kailanman nakikita ang tunay na ako. Dahil nagpapakita lang yan sa taong tunay rin at walang itinatago. Lalabas ang tunay na ako kapag ramdam ko na ang taong yun ay totoo rin sa akin. Kaya kung sa tingin mo ay bumabase ako sa itsura, pues diyan ka nagkakamali. I can recognize the true beauty of a woman, not by using my sight, but using my heart. At yun na hindi pa nalalaman ng nakakakilala sa akin. Natameme naman si Bianca sa sinabing iyon ni Harvey. Hindi siya makapaniwala na may mga sense din naman pala mga sinasabi nito kahit pa may pagka-antipatiko. Kahit pa nakainom ang lalaki ay dama naman ni Bianca ang kaseryosohan nito sa kanyang mga nasabi kaya naman sa pangalawang pagkakataon ay hihingi na sana muli ng paumanhin si Bianca rito. Basta, sorry. Totoo to seryoso ko at sincero ko tong sinasabi sa'yo. Sorry. Sorry dahil lagi kitang ginagalit. Lagi kitang iniinis. Alam ko namang ayaw mo sa akin pero pinipilit ko pa rin. Sorry na. Mahinahong sabi ni Bianca na nakanguso pa at nangungusap ang mga mata. Nakatitig lang naman sa kanya si Harvey sabay buntong hininga. Ngunit matipid lamang ito at saka ipinikit na ang kanyang mga mata at bumalik na sa kanyang pagkakasandal. Maya-maya pa ay narinig na ni Bianca ang pagharok nito na nakatulog na pala sa sobrang kalasingan. Bahagya na lamang na napangiti si Bianca dahil aniya ay may mabuti rin naman palang puso itong napangasawa niya at hindi puro hangin at yabang ang laman ng utak. Kaya naman tumayo na lamang si Bianca at kumuha ng kumot upang kumutan si Harvey. Kinaumagahan sa pagmulat ng mga mata ni Harvey ay sinag na ng araw ang nagising sa kanya na nagmumula sa bantana na may terrace. Maaga ring nagising si Bianca para ipagluto si Harvey ng agahan. Kahit lagi silang bangayan na animoy mga aso't pusa, syempre ayaw pa rin naman ni Bianca na pumalya sa kanyang mga responsibilidad bilang asawa. Shit, sakit ng ulo ko. Nakangiwit na daing ni Harvey habang nakahawak sa kanyang ulo. Gising ka na pala, sweetie pie. Saglit at kukunin ko lang ang cold compress para maibsan yung sakit ng ulo mo. Nagtungo si Bianca sa may ref dahil maaga pa lamang ay inihanda niya na iyon dahil sigurado nga siyang dadaing sa sakit ng ulo si Harvey dahil sa dami ba naman ang alak na kanyang nainom kagabi. Eto, sabay abot ni Bianca kay Harvey. Kinuha naman yun ng lalaki at saka idinampi na sa kanyang ulo. Muling bumalik sa may dining area si Bianca upang maghandaan na ng agahan. Halika na dito, nagluto na ako ng agahan. Tapsilog at nagluto rin ako ng mami para may sabaw kang mahihigop para kahit napapaano ay mawala rin yung sakit ng ulo mo. Nakangiting sabi ni Bianca kay Harvey. Napatingin din sa kanya ang lalaki. Hindi malaman ni Harvey kung bakit
Iba na ang dating sa kanya ng ngiting iyon ni Bianca. Kung dati ay inis ang hatid nito sa kanya, ngayon ay tila biglang nagbago na. Para bang kusa na lang tumitibok ng abnormal ang kanyang puso at hindi niya mawari kung kailan pa nagbago iyon. Sa kabilang banda, lumiliyok na rin ang sikmura ni Harvey kaya naman pinagbigyan niya ng asawa at nagtungo na sa may dining area ng tamad na tamad. Lalo namang napangiti si Bianca dahil sa wakas ay pinagbigyan din siya nito. Sa wakas ay matitikman na rin nito ang mga luto niya. Habang sabay na kumakain na hindi naman maiwasan ni Bianca na mapatingin kay Harvey, kaya naman natigilan ng lalaki na muwal pa ang bibig. "What?" tanong niya. "Oh, wala. Ang cute mo lang panoorin." Sagot ni Bianca na animoy kinikilig pa. Naglabas ng mabigat na hangin si Harvey tsaka ngumisi at umiling na lang. "Ako lang to. Marami nang nahulog sa kagwapuhan ko na hindi na nakawala. Kaya ingat ka. Baka mapabilang ka sa kanila." Pabirong sabi naman ni Harvey na may pambabanta. Maging si Bianca ay nawiwirduhan na rin sa kanyang sarili dahil sa naisagat niya. "I'm willing to fall basta ikaw ang sasalo." Banat niya nang nakangiti. Napahinto naman si Harvey at muling napatitig kay Bianca. Ilang segundo rin niya itong tinitigan. Ang corny mo. Tsaka nag-focus na lang siya sa pagkain. Kumain na rin si Bianca at isa yung himala na hindi sila nag-away hanggang sa matapos silang kumain. Habang nagliligpit na si Bianca ng pinagkainan ay napansin naman niyang bumalik sa pagkakahiga sa may sofa si Harvey at dati-rati naman ganitong oras ay nasa labas na ito para makatakas sa kanya. "Hindi ka aalis?" usisa ni Bianca habang nagliligpit ng pinagkainan. "Hindi, tinatamad ako." Sagot ni Harvey habang nakapakyat ang mga mata. Sandali namang napaisip si Bianca. "So, hindi ka nga aalis? Dito ka lang maghapon?" Taas kilay na tanong ni Bianca. "Oo nga, huwag ka na nga makulit dyan." Sagot naman ni Harvey. Wala pang ilang segundo ay nasa harap na ng mukha ni Harvey ang mukha ni Bianca. "As in, hindi ka na aalis?" sabi ni Bianca. Sa gulat ay napabalikwas pa si Harvey. "Anong ginagawa mo dyan? Di ba narong ka? Mas maligno ka ba?" Kunot noon niyang sabi sabay upo. Huminga naman ng malalim si Bianca. "Sinisigurado ko lang na hindi ka aalis. Trip ko kasing mag-bake ngayon. At gusto ko, ikaw ang maging taga-takim ko." Aniya sabay iwas ang tingin sa kanyang lalaki. "I don't eat sweets. Ikaw na lang tumikim." Wika niya. Wala rin naman siyang magagawa sa kakulitan ni Bianca at kahit na ayaw niya ay si Bianca pa rin ang masusunod. "Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw pa rin ang magiging taga-tikim ko, okay? Sige na, magpahinga ka na muna dyan at huhugasan ko na lang ang mga pinagkainan natin." Sabi ni Bianca tsaka bumalik na sa may kusina. "Tingnan mo tong babaeng to. Nagtanong-tanong pa, siya rin naman palang masusunod. Bahala ka nga sa buhay mo. At tsaka, bakit ba ako nagpapauto sa babaeng to? Kapag sinabi kong ayoko ng sweets, ayoko ng sweets. Akong batas dito. Kaya wala na siya magagawa doon." Anas ni Harvey sa sarili niya. 10 minutes later. "Ano, masarap ba?" tanong ni Bianca kay Harvey na kasalukuyang tinikman na ang kanyang ginawang banana cake. Not bad. Masarap dahil hindi gaanong matamis." Sagot niya. Ikinatuwa naman niya ng babae kaya nagbigay muli ng isang maluwag na ngiti sa asawa. Muli ay napatitig sa kanya si Harvey. Ilang dangka lamang layo ng kanilang mga mukha sa isa't isa. May kung ano naman sa loob ni Harvey na tila nag-uudyok na halikan ng mga labi ni Bianca. Kanina ay sa mga mata lamang ni Bianca siya nakatingin. Ngayon ay sa mga labi na ng asawa. Bigla na lamang kusang lumapit ang kanyang mukha sa mukha ni Bianca. Gusto niyang pigilan ang sarili, pero parang ayaw nang magpapigil ng kanyang isip. Gusto niya nang halikan ang mga labi ni Bianca. Nang malapit ang kanilang mga labi sa isa't isa, ay bigla namang napabahing ito sa mukha ni Harvey. "Achoo!" Malakas sa pagbahing ni Bianca. Sorry. Sandali, pupunasan ko ng wipe sa mukha mo." Kaagad namang kumuha ng wipe si Bianca tsaka pinunasan ang mukha ng asawa.
Napapikit na lang si Harvey tsaka tumayo na lang para makatakas sa kahihiyan. I'm fine. Mag-shower na ako. Sabi na lang ni Harvey sabay tayo at nagtungo na sa banyo. Habol-habol pa rin ang tingin si Bianca sa kanya tsaka napangiti. Marahan niya namang hinawakan ang kanyang labi. Hindi siya makapaniwala na may balak itong si Harvey na halikan siya. Bigla siyang nakaramdam ng kilig na para sa kanya ay hindi naman dapat. Hindi naman ito ang plano niya. Ngunit sa araw-araw nilang magkasama, habang lumilipas sa mga oras ay hindi niya mapigilan ng damdamin na magustuhan na nga rin itong si Harvey. Unti-unti na ngang nahuhulog ang kanyang loob sa asawa. Gustuhin man niyang pigilan ngunit kapag puso nang kumilos ay alam niyang wala na siyang magagawa pa. Samantala sa CR naman ay ganon din ang naiisip ni Harvey. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit niya gagawin yon. Naiinis siya kay Bianca at iyon lang dapat ang maramdaman niya at wala nang iba pa. Ngunit tila ba nagbago na nga ang kanyang nararamdaman. Sa isip niya ay mabait si Bianca kahit na pangit. Maasikasong asawa at maalaga. At ito ang mga katangiang hindi niya natagpuan sa kanyang nobya na si Lucille. Sa kabilang banda ngayon din ang kaarawan ng kanyang kaibigang si McCoy at muntik pa nga niya itong makalimutan. Nagset ito ng isang pool party at imbitado ang mga mayayaman at mga sosyal na kaibigan. Hindi naman maaaring mawala doon si Harvey dahil isa siya sa itinuturing ni McCoy na matalik niyang kaibigan. Palis ka? Nagtatakang tanong ni Bianca sa asawa na abala naman ngayon sa pag-aayos ng damit sa harapan ng salamin. Oo, birthday ni McCoy at may pa-pool party siya sa kanila. Malumanay naman na sagot ni Harvey. Sandali naman siyang napatingin sa mukha ni Bianca na biglang nalungkot. Gusto mong sumama? Tanong ni Harvey na ikinabigla naman yan ni Bianca. Hindi niya na inaasahang isasama siya nito dahil alam naman niyang ikinakahiya ni Harvey ang kanyang itsura kaya naman gano'n na lamang ang kanyang pagkabigla nang yayain siya nito ng walang pakundangan. Napabalikwas naman siya mula sa pagkakaupo. Talaga? Seryoso ka? Isasama mo ako? Nauutal na tanong ni Bianca. Marahang tumango na lamang si Harvey tsaka nagbigay ng ilang kondisyon na dapat gawin nito o hindi dapat gawin ni Bianca kapag nandun na sila sa bahay ni McCoy. Isasama kita. Pero kailangan mong sumunod sa ilang mga kondisyones ko. Marahan ang humarap si Harvey sa kinaroroonan ni Bianca. Ano naman yon? Una, yung damit na isusuot mo. Baka maisusuot mo na naman ay makapal na jacket na akala mo ay nasa Korean novela ka. Pangalawa, behave. I want you to behave, okay? Pangatlo, ano man ang gawin ko doon, huwag mo akong pipigilan o papakialaman. Kung may gusto ka mang gawin, gawin mo lang at hindi rin kita papakialaman. Pang-apat at panghuli. For God's sake, huwag mo muna akong tatawagin dong sweetie pie, okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Mariing paglalahad ni Harvey ng kanyang mga kondisyon sa asawa. Tumango-tango na lamang si Bianca tila nauunawaan nga ang mga sinabi ni Harvey. Nang magkaintindihan na sila at magkasundo, ay mabilis na ring nagtungo si Bianca sa kanilang kwarto at naghanap ng damit na maisusuot. Dahil ayaw ni Harvey ng mga trip niya na damit, naisipan niya na lamang na magsuot ng damit na sinusuot naman talaga niya dati noong hindi pa siya nagpapanggap. Pero syempre, ganun pa rin ang kanyang itsura at walang pinagbago. At dahil pool party nga ay nagsuot si Bianca ng isang maiksing short at may puting manipis na loose na cover-up sa suot niyang two-piece. Dahil sanay si Harvey na balot lagi ang suot ni Bianca, ay napatameme na lang siya nang makita niya sa unang pagkakataon ang maputi, makinis, at mahabang binte ng asawa. Balingkinitan din palang katawan nito na animoy isang modelo. Kulang na nga lamang ay maglaway siya, ngunit hindi niya dapat ipahalata na nagka-interes na siya rito. Let's go? Nakangiting sabi pa ni Bianca. Mabilis namang umiwas ang tingin si Harvey tsaka sabay na silang umalis. Tahimik lang siya sa biyahe hanggang sa pagdating sa kanilang destinasyon ay tahimik pa rin sila. Sa labas pa nga lang ay rinig na nila ang hiyawan ng ilang mga kababaihan at ang malakas na tugtugan.
Pagkapasok na lang dalawa doon ay sinalubong na kaagad sila ni McCoy at nandun din si Lucille. Bumati lang kay Harvey pero nakay Bianca ang atensyon nila. Bro, buti na lang nakarating ka. At kasama mo pa palang misis mo. Mabuti na lang at nakarating ka, Mrs. Marqueses. Sabi ni McCoy sa dalawa na animoy nang aasar pa. Nginitian lang siya ni Bianca dahil katulad nga ng kasasabi lamang kanina ni Harvey ay behave lang dapat si Bianca at huwag gagawa ng anumang kalokohan. Bakit siya sumama? Para bantayan ka? Taas kilay na tanong ni Lucille at sumabat na rin sa usapan tsaka pumulupot na sa braso ni Harvey. Napatingin naman doon si Bianca at naningkit pa ang mga mata dahil hindi niya gusto ang kanyang nakikita. Ngunit sabi nga ni Harvey, ano man ang gawin niya dito ay huwag siyang papakialaman kaya naman hinayaan na lamang niya iyon. Ilang sandali pa iniyaya na ni Lucille si Harvey sa may bar at naiwan na lamang doon si Bianca. Habang minamasta naman ng buong lugar at nag-iisip kung ano bang gagawin niya doon para malibang siya. Hahakbang na sana siya patungo sa may pool area nang bigla na lang may maglahad sa kanya ng bottle of beer. Beer? Alok ng lalaki. Nang mapatingin sa kanya si Bianca ay namilog na lamang ang mga mata nito dahil ito si Eros. Yung crush na crush niya nung college pa sila. Minsan na silang nagkasama at nagkapatian sa mga event. At dahil ibang itsura niya ngayon ay sigurado siyang hindi siya makikilala nito. Eros? Utal niyang sabi. Nagtaka naman ng lalaki. You know me? Tanong niya. Nagpalusot na lamang si Bianca para hindi siya nito mahalata. Kasi nakikita kita sa mga magazine. Magaling kang mag-soccer, diba? Kaya pala pamilyar ka. Palusot pa ni Bianca. Mukha na bang nakumbinsi si Eros sa sagot ni Bianca kaya naman ngumiti na lamang ito. Niyaya na lamang niyang babae doon sa may madilim na parte ng garden. Tara, doon tayo. Masyado maingay dito eh. Wika ni Eros. Hindi naman alam ni Bianca kung bakit sumama ito kay Eros. Wala naman siyang kamalay-malay, nakakunot na pa lang noon ni Harvey doon sa malayo habang nakatingin sa kanilang dalawa. Mula kasi sa bar area ay kita pa rin niyang kinaroroonan ng dalawa doon sa may bench. Baby, what's the matter? Maarting tanong ni Lucille kay Harvey. Matalim pa rin ang mga matang tingin na yon ni Harvey kina Bianca at Eros. Hindi nga niya nagawang sagutin ang tanong ni Lucille dahil sa mga oras na yon ay kay Bianca lamang ang buo niyang diwa. Habang lumalalim ang gabi ay mas napaparami na ang inom ng lahat. Maging si Bianca ay namumula na rin ng pisngi dahil sa tama ng alak. Nasimpata naman siya ni Harvey at nahuling nanilisik ang mga tingin nito sa kanila. Ngunit naaalala niya ang kondisyon nito na gawin din niya ang gusto niyang gawin. At wala rin pakialam sa kanyang lalaki kaya naman hinayaan lang siya ni Harvey at mas lalo pa itong ininis dahil nagiging touchy na rin sa kanya si Eros at hindi man lang siya nagpupumiglas doon. Maya-maya pa ay inagaw naman ni McCoy ang atensyon ng lahat para sa isang anunsyo. At dahil birthday niya ay gusto naman niyang maging memorable ang gabing ito sa bawat isa. Kaya naman ay may naisip siyang laro. At yon ay ang gawa-gawa nilang Kiss Me When Lights Off. Okay guys, may I have all your attention? Sandali lang to kaya ibigay niyo na sa akin ang oras na to dahil maglalaro tayo. Panimula ni McCoy. Pababakas naman ang excitement sa mukha ng mga naroroon. Lalo na si Bianca kahit pa namumungay na ang kanyang mga mata dahil sa tama ng alak. Okay, ganito ang mechanics. Once na isinwitch off ko ng ilaw, yung as in na madilim na ha, lalapitan nyo ang taong gusto nyong halikan. 10 minutes kissing. Matagal naman yun siguro para sa inyo. Katuwaan lang naman to. At pwede nyo rin namang seryosohin. Anyway, handa na bang lahat? Oo, handa na kami! Sabay-sabay nilang sigaw. Ilang sandali pa ay nagbilang na hanggang 3 si McCoy. 3, 2, 1! Sabay patay ng ilaw. Kanya-kanya nanganghanap ng kapartner ang mga naroon. Lahat ay sabik mahalika ng mga taong gusto nilang mahalikan.
Maging ang music ay pinatay na rin kaya naman nangingibabaw lamang na ingay sa mga oras na yon ay ang malalagkit nilang paghahalikan. Sa sobrang dilim ay hindi na rin nila alam kung sino ang mga nahalikan nila. Nang matapos ang 10 minuto na ibinigay ni McCoy, ay muli niya nang binuksan ng ilaw kaya muli nang nagliwanag ang buong lugar. Doon nila nakita at nalaman kung sino ang mga nahalikan nila. Ang iba ay nadismaya. Ang iba naman ay kinilig dahil hindi nila akalaing hahalikan sila ng taong gusto rin nilang humalik sa kanila. Natagpuan naman ni Harvey at Bianca ang kanilang mga sarili na magkadikit pa rin ng mga labi sa isa't isa. Oo, nung una pa lang ay si Bianca na talaga ang gustong halikan ni Harvey. Kaya naman hindi pa man napapatay ang ilaw ay lumapit na si Harvey kay Bianca at hinilang kamay nito patayo at saka saktong pagpatay ng ilaw ay doon niya na hinalikan ng asawa. Hindi naman makapaniwala si Bianca sa ginawang iyon ni Harvey. Hindi na nga niya inaasahan na siyang hahalikan nito dahil kasama naman niya si Lucille. Ngunit sa huli ay siya pa rin ang napili ni Harvey. Kaya naman tuwang-tuwa ang puso niya ngayon. Habang si Lucille naman ay nanilisik ang mga matang nakatingin sa kanila. Sila na lang din kasing dalawang natitirang magkahalikan kaya naman sila ngayon ang sentro ng atraksyon. Akala kasi ni Harvey ay kaya niyang makita si Bianca na may ibang kasamang lalaki. Ngunit doon siya nagkakamali. Kakaibang selos ang naramdaman niya kanina na kulang na nga lang ay basagin niya ang mukha ni Eros na iyon na umaaligid-aligid sa kanyang asawa. At ang pakiramdam na iyon ang ayaw niyang maramdaman pa. Habang lumilipas ang mga araw, mas gumagaan ang pakikitungo nila sa isa't isa. Hindi na gaanong masungit si Harvey kay Bianca at hindi na rin ito nagagalit kapag tinatawag siyang sweetie pie ng asawa. Ganon din naman si Bianca. Pakiramdam niya nga ay gusto niya nang seryosohin talaga ang pagiging asawa kay Harvey. Gusto niya nang maging totoo sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya alam kung paano niya ipagtatapat sa asawa niya na yung Bianca na nakikita niya ngayon sa pisikal at ilang ka-weirdohang pag-uugali ay hindi naman talaga totoo. Pero yung pagiging maalaga at maasikaso ay natural na talaga sa kanya dahil gano'n naman talagang nakagis na niyang buhay. Nabawasan na nga rin ng oras si Harvey kay Lucille. Hindi na ito gaanong nakikipagkita sa kanya dahil mas gusto na ng lalaki na doon na lamang siya sa bahay kasama ang asawang si Bianca. Simula nang maging malalim ang pagsasama ng dalawa ay bigla na lamang ang nawala ng gana si Harvey kay Lucille at unti-unti nang nanlalamig dito. Dahil aminin man niya o sa hindi ay napapamahal na siya kay Bianca. Kinagabihan habang nanonood ng telebisyon si Harvey ay tinabihan naman siya ni Bianca at may dala pa itong popcorn. Anong pinapanood mo? Tanong ni Bianca sabay abot kay Harvey ng popcorn. Sci-fi, nanonood ka ba niyan? Tugon naman ni Harvey. Medyo, pero more on suspense thriller ang genre na gusto ko. Sagot naman ni Bianca sabay subo ng popcorn. Tumango na lamang si Harvey at kumain na rin ng popcorn. Tahimik lang silang nanonood habang patay ang ilaw para mas feel daw nila ang pinapanood. Maya-maya pa ay nanlaki ang mga mata ni Bianca na matapat ang eksena sa paghahalikan ng dalawang bida. Simula nga noong hinalikan siya ni Harvey noong birthday ni McCoy ay hindi na nila iyon napag-usapan pa dahil marahil nga ay nahihiya pa rin sila sa isa't isa. Pero ngayon, kapag nga naman minamalas pa siya, ay ganito pang kanila mapapanood. Maging si Harvey nanlamig din ang katawan dahil sa awkwardness na iyon. Hindi dapat niya ipahalata iyon kaya focus lang siya sa pinapanood. Napainom pa nga ng juice si Bianca na tila gusto nang agawin ang remote para i-fast forward iyon, ngunit hindi na siya makagalaw sa kaba. Ilang sandali pa, lalo siyang kinabahan nang biglang umimik si Harvey. That kiss. Panimula niya. Nilakasan na nga ni Harvey ang kanyang loob. Gusto niya nang sabihin ang kanyang nararamdaman dahil hindi niya na alam kung paano pa niya itatago ito. Muling napalunok si Bianca dahil alam niya nang ito ang sasabihin ni Harvey. Sa isip niya, ay pahamak pa talagang pelikulang ito kaya nagkaroon ng ideya si Harvey. Pero magpaganon pa man, ay ayos na nga mapag-usapan niyon para hindi na sila nagpapakiramdaman. At kung ano na ba talaga ang estado ng kanilang relasyon ngayon.
What about that kiss? Sagot naman ni Bianca na ang tingin ay nakapirmi pa rin sa pinapanood. Ang tagal namang matapos ang naghahalikan na to. Sabi pa ni Bianca sa kanyang isip. Maya-maya pa ay humarap na sa kanya si Harvey. I meant it. Ha? Seryoso ako sa halik na yon. Sabi ni Harvey. Diretso itong nakatingin sa mga mata ni Bianca hanggang sa tuluyan na ngang magsalubong ang kanilang mga tingin. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Bianca na tila ba gusto nang kumawala. Ramdam niya ang sinseridad ng lalaki at hindi siya maaaring magkamali rito. Bakit ako? At hindi si Lucille? Tanong niya. Tanong na matagal nang gustong itanong ni Bianca kay Harvey. Kung bakit nga ba siya at hindi si Lucille ang hinalikan nito? At ngayon ay alam niya nang makukuha niya ng kasagutan doon at nasasabik na siyang marinig yon. Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, ikaw lang gusto kong halikan ng gabing yon. At wala na akong pakialam pa sa paligid ko. At ang gusto ko ay ako lang din ang gustuhin mong halikan at wala nang iba pa. You're mine, sweetie pie. At iyong iyo rin ako. Ikinagulat naman ni Bianca ang sinabing yun ni Harvey sa kanya. Lalo pa nang tawagin siya nitong sweetie pie na ayaw niya nung tawagin siya ng ganong tawagan. Hindi naman mahulaan ni Bianca kung ano bang tumatakbo ngayon sa isipan ni Harvey. Ngunit kung ano man yon, ay handa na siyang magpaalipin at maagpaangkin ngayon sa asawa. Hindi na rin siya sumagot pa dahil nagpakita na nga ng motibo si Harvey na halikan muli ang kanyang mga labi. Hindi niya na nagawang magpumiglas, lalo pa nang inihiga na siya ng asawa sa kanilang malapad at malawak na couch. Kung sakali ay itong unang pagkakataon na mararanasan nito ni Bianca. Si Harvey nga rin ang kanyang unang halik at gusto niya sanang ito rin ang magiging huli. Palibhasa ay eksperto na si Harvey sa mga ganitong bagay kaya naman siya na lamang ang gumawa at tagasunod na lamang si Bianca. Nagkanta tapon-tapon na nga mga popcorn sa tiyan ni Bianca at sa halip na pagpaganiyon gamit ang kamay ay isa-isa iyong inalis ni Harvey gamit ang kanyang bibig. Hinayaan na lamang ni Bianca ang ginawa ng asawa at gusto niya rin naman yon. At kahit anong kiliti ang nararamdaman niya ay tiniis na lamang niya dahil magaling magbalanse si Harvey ng dapat niyang maramdaman sa mga oras na ito. Ilang minuto rin ang itinagal ng pagroromansa ni Harvey nang tuluyan na nilang maangkin ang katawan ng isa't isa. Habang mahimbing na natutulog si Harvey sa tabi ni Bianca at nakayakap pa sa kanya, ay labis naman ang saya na kanyang nararamdaman. Para siyang nakalutang sa ere na hindi man lang nakaramdam ng pagod. Niyakap niya nga rin ng mahigpit si Harvey at din naman ang paulit-ulit ang init ng katawan nito. Habang mahimbing na natutulog si Harvey, ay bigla namang umilaw ang phone nito na tila may nag-chat. 2:00 na iyon ng madaling araw kaya naman nagtaka si Bianca kung sino ang nag-chat. Sa isip niya ay baka si Lucille o kaya ay iba sa mga kaibigan niya. Ayaw na sanang pakialaman pa ni Bianca ngunit para bang may umuudyok sa kanya na buksan yun at basahin. Kaya naman marahang bumangon si Bianca upang magtungo doon sa may center table. Hindi pa rin naman nagigising si Harvey at mahimbing pa rin ang matutulog. Nagdamit na muna si Bianca at saka kinuha niya ang cellphone. Mabuti na lang at hindi uso kay Harvey ang maglagay ng mga password kaya naman mabilis iyong nabuksan ni Bianca. Si Lucille nga ang nag-chat. Ang nakalagay sa conversation nila ay nagpakunot ng noo ni Bianca. Harvey, huwag ka mag-alala baby. Kapag naging successful na si na mommy na makuha ang kumpanya nila, ay saka kita ipapakilala sa kanila. At makikipaghiwalay na ako kay Bianca. Para ikaw na mapakasalan ko. Lucille. Talaga baby? I love you so much. I trust you. Harvey. Magtiwala ka lang baby ko. Sa'yo lang ako. At ikaw lang maganda sa paningin ko. Ito ang mga mensahe na nakalagay doon na ikinaguho ng mundo ni Bianca. Ni hindi niya nga namamalayang kusa na palang tumutulo ang kanyang mga luha. Muli siyang napatingin kay Harvey pero ang tingin na iyon ay punong-puno na ng galit at pagkamuhi sa lalaki.
Hindi niya alam kung dapat ba niyang sisihin ang sarili kung bakit pa niya pinakialaman ng cellphone ito. Pero sa isip-isip niya, ay baka nga tadhana ng gumawa ng paraan para malaman niya ang tunay na plano ni Harvey at ng pamilya niya. Balak pa man din sana ni Bianca na ipakita ng tunay niyang katauhan kay Harvey, ngunit mabuti na lang at hindi na ituloy. Dahil para sa kanya ay hindi karapat-dapat ang lalaki na malaman ng totoo dahil maging siya pala ay hindi rin naging totoo sa kanya. Ang naging pagkakamali lang niya ay naniwala siya sa salitang sinabi nito at sa damdamin na ipinadama nito sa kanya. Ang akala niya ay totoo at tapat pero hindi rin pala. At dahil labis na nasaktan si Bianca ay napagpasyahan niya nang lumayas doon at umuwi na sa kanila. Wala pang ang kamalay-malay si Harvey na wala na doon si Bianca dahil pagkabising niya noong umagang yon ay wala na ito sa tabi niya at sa buong bahay. Samantala nakausap rin ni Bianca ang kanyang ina at humingi ng tawad dahil nabigo niya ito. Nabigo siya na muling maibangon ang legasiya ng kanyang ama. Nabigo siya na muling isalba ang tao ng kanilang kumpanya nang dahil lamang sa puso ang pinairal niya. Hindi niya naman inaasahang ganito pala kasakit ang magmahal. Kaya naman may nabuti na ng kanyang ina na ipawalang bisa ang kasal nilang dalawa at itigil na rin ang partnership ng mga Montenegro at Marqueses. At maging independent company na lang sila. Unti-unti mang nagsarado ang ilan sa kanilang mga negosyo ay pinagsumikapan naman ni Bianca na muling bumangon na hindi na kinailangan pa ng tulong ng mga Marqueses. Habang si Harvey naman ay hanggang ngayon palaisipan pa rin sa kanya ang naging padalos-dalos na desisyon ng dalaga. Sinubukan niyang puntahan at kausapin ito ngunit lumipat ng mga ito sa ibang lugar. Malayo kay Harvey dahil ayaw nang makita pang muli ni Bianca ang dating asawa. Nakaramdam na rin ang sama ng loob si Harvey kay Bianca dahil sa biglaan nitong pag-alis nang wala man lang paalam. Kung kaya naman itinuloy na lang niya muli ang dating plano na si Lucille ang kanyang pakasalan. Makalipas ang 2 taon, si Harvey na ang nagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Sila pa rin ni Lucille pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito magawang pakasalan. At marahil dahil iyon kay Bianca, na may katiting pa na pag-asa pa rin sa puso niya na muling babalik ang dati niyang asawa. Mas mature na nga siya ngayon at madalang na rin mag-bar at bumarkada dahil sa marami ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Habang si Bianca naman, well, siguro nga ang makakapagsabi na isa na siyang matagumpay na business owner ngayon at unti-unti na rin nakikilala. Tama. Naisalba nga ni Bianca at ng kanyang ina ang ilan sa kanilang mga negosyo dahil sa kanyang determinasyon at pagpupursige. Dahil sa sakit na iniwan sa kanya ng kahapon, kaya nagawa niya magtagumpay. At ngayon ay masasabi niyang kaya niya naman pala. Kaya niya kahit walang tulong na mula sa pamilya ni Harvey. Ngayon ay masasabing mas angat na nga ang kumpanya ni na Bianca kesa sa kumpanya ni na Harvey. Mas umina pa nga ang negosyo nila ngayon kesa sa dati. Kaya naman naisipan ni Bianca na siya naman ngayon ang mag-invest sa kumpanya ni na Harvey. Miss Bianca, sigurado na ho ba kayo sa desisyon ninyo? Nangihina na pong negosyo ng mga Marqueses at hindi na po wise na desisyon ang pag-invest sa kanilang kumpanya. Marami na rin mga umalis na investors sa kanila at umurong dahil nawala na sila ng pag-asa na makakabangon pa muli ang mga Marqueses. Kaya uulitin ko po, Miss Bianca. Sigurado na ho ba kayo sa desisyon ninyo? Muling tanong ng kanyang advisor. Kahit may ilang taon nang nakakaraan ay sariwa pa rin sa alaala ni Bianca ang mga pinagsamahan nila ni Harvey, lalong-lalo na yung sakit na idinulot nito sa kanya. Pero hindi niya maitatanggi na minsan niya nang minahalang lalaki at magpahanggang ngayon ay mahal pa rin niya si Harvey. Sabik na rin siya makita ito para makita ang magiging reaksyon ng lalaki kapag nalaman niya ang tunay na personalidad ni Bianca. Kahit may ilang taon na nakaraan ay sariwa pa rin sa alaala ni Bianca ang mga pinagsamahan nila ni Harvey, lalong-lalo na yung sakit na idinulot nito sa kanya. Pero hindi niya maitatanggi na minsan niya nang minahalang lalaki at magpahanggang ngayon ay mahal pa rin niya si Harvey. Sabik na rin siyang makita ito para makita ang maging reaksyon ng lalaki kapag nalaman niya ang tunay na personalidad ni Bianca. Oo, Casper. Desidido na ako.
And I'm willing to spend my millions para lang mag-invest sa company nila. At kapag okay na, ask my secretary to set an appointment with Mr. Harvey Marqueses. Mariin ang pagkakabigkas ni Bianca ng mga salitang yon, lalong-lalo na sa pangalan ni Harvey. Nauunawaan ko po. Sige po, Miss Bianca. Aasikasuhin ko po kaagad ito. May ipag-uutos pa po ba kayo? Muling tanong ni Casper. Wala na. Thank you, Casper. Makakalabas ka na. Malumanay na utos naman ni Bianca. Ito ng tamang panahon at matagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Na muli kang makita, Harvey. Hindi para balikan ka, kundi para ipakita sa'yo na mali kayo ng kinalaban. Masyado niyong minaliit ang kakayanan namin at ang naging ligasiya ng daddy ko, kaya ngayon, kayo naman ang mangangailangan ng tulong namin. Naani ko ng tinanim ko. Ngayon, kayo naman ang aani ng binhi niyo. Mariing sabi ni Bianca sa kanyang sarili habang matalim na nakamasid sa labas ang malawak na bintana ng kanyang opisina. Malaki nga rin ang pinagbago ngayon ni Bianca. Although, ito naman talaga ang tunay niyang katauhan, ngunit yung pagiging palaban at kaseryosohan niya ay tila nakuha na lamang niya sa kanyang mga napagdaanan. Kung hindi kasi siya lalaban at pagpapauto na lamang habang buhay, ay hindi nila mararating ng kanyang ina ang trono na kinapupwestuhan nila ngayon. Hindi niya makakamit ang tagumpay at habang buhay na lang sana na matatago sa anino ng mga Marqueses. Nang sumunod na araw ay naiparating na nga kay Harvey na may bagong investors na gustong mag-invest sa kumpanya nila. Nakaramdam naman ng galak at bagong pag-asa si Harvey dahil sa wakas ay may gusto nang muling magtiwala sa kanila. Talaga? Sino siya? From what company? Sabik na tanong ni Harvey sa kanyang sekretarya. M Corporation, sir? Yung sikat na wine company ngayon sa bansa? Napakunot naman ang noon ni Harvey sa pagtataka. Bilang isang negosyante, maging siya ay nagtataka at napapaisip na malaking kumpanya pa lang magnanais na mag-invest sa kanila kahit na aminado siyang malapit nang bumagsak ang mga negosyo nila. Kaya naman kasabay ng kasabikan na iyon ang kanyang kuryosidad kung sino nga bang nasa likod ng M Corporation na iyon. At para hindi rin makawala ay nakipag-set na siya ng meeting sa sekretarya sa CEO ng M Corporation na hindi niya alam na si Bianca pala. Set an appointment, gusto ko siyang makilala. At dumating na nga ang araw na muli nang magkikita sina Harvey at Bianca. Nag-ayos ng mabuti si Harvey dahil napag-alaman niya ang babae ito at ganoon din naman si Bianca. Nagpaganda rin ito tung todo para mas mahumaling sa kanya si Harvey, ang kanyang dating asawa. Sir Harvey, nariyan na po si Miss B. Miss B ang ginamit na nickname ni Bianca para naman hindi siya paghinalaan itong si Harvey. Nakasuot siya ngayon ng business suit na pure red at maging ang mga labi niya ay namumula rin dahil sa matte red lipstick na gamit niya. Hindi siya kinakabahan ngayon dahil ang tanging itinatak lang niya sa kanyang isipan ay ang kapanabikan na muling makita si Harvey. Miss B, please come in. Nakangiting sabi ng sekretarya kay Bianca. Thank you, wika pa niya. Nang makapasok siya sa loob ay taas noo siyang tumingin kay Harvey na kasalukuyang nakatunganga na sa kanya. Good morning, Mr. Marqueses. Bati ni Bianca nang nakangisi. Buong akala niya ay hindi na siya kakabahan. Ngunit ngayon ay hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit bigla na lamang siyang nanlamig nung muli niyang masilayan ang mukha ni Harvey. Hindi niya alam kung paano paaalisin ang kanyang sarili sa ganong sitwasyon, pero sa pakiwari niya ay nahuli na kaagad ni Harvey ang kanyang diwa. Hindi mo man lang ba ako pauupuin, Mr. Marqueses? Muling tanong ni Bianca. Bigla namang bumalik ang ulirat ni Harvey tsaka sumagot ng nauutal. Sorry, oo nga pala. Anyway, have a seat. Alok niya sa babae at umupo na rin siya. Biglang ang nawala siya sa focus dahil sa nakakahumaling na angking ganda ni Bianca. Para sa pagsisimula ay muling tumayo si Harvey upang makipagkamay kay Bianca. By the way, I'm Mr. Harvey I know, dugtong pa ni Bianca. Tumango na lamang si Harvey ng pahapyaw nang nakipagkamay sa kanyang babae.
May kung ano naman kay Harvey na para bang gumula sa isip niya. Pakiramdam niya ay parang matagal niya nang kakilala itong babae na nasa kanyang harapan ngayon. Hindi niya naman mawari kung saan niya nakita pero sigurado siyang nagkasama na sila before at hindi lang niya maalala. Simula ng pag-uusap na yon na hindi na nga nawala sa isip ni Harvey si Miss B. Pilit niyang inaalala kung saan nga ba niya nakilala o nakita ng babae. Napansin naman ni Lucille ang pagiging balisang iyon ni Harvey. "Baby, you look upset. May problema ba?" Tanong ni Lucille. "No, nothing. Wala lang to. I'm just tired." Sagot niya sabay ngiti sa babae. Sa labis naman ng curiosity ni Harvey kay Miss B, ay naisipan nito na anyayahan ng babae sa isang dinner meeting kasama si Lucille. Pumayag din naman si Bianca kaya naman pinaghandaan niya ang gabing yon at mas pinaganda pa ang sarili. "So, what's our agenda for tonight, Mr. Marquesas? Bakit bigla ka nagpatawag ng meeting?" Taas kilay na tanong ni Bianca. Gusto ko lang ilahad sa iyo ang mga future plans ng kumpanya. Yung mga balak naming idagdag. Dahil total, ikaw na lang din naman ang natitira naming investor. It's your right to know kung anong mga naiisip kong plano. Paliwanag ni Harvey. Bahagya namang sumang-ayon doon si Bianca tsaka tumango-tango. "Okay, I would love to hear that from you, Mr. Marquesas." Makahulugang sabi naman ni Bianca sabay inom ng wine at tumingin ng malagkit kay Harvey. Napapansin naman niya ni Lucille kaya naman hindi niya mapigilang tingnan ng masama si Bianca. Matapos mailahad ni Harvey ang kanyang mga future projects and plans, ay nagpaalam muna sandali si Bianca upang magtungo sa comfort room. "Excuse me, mag-retouch lang ako." Paalam ni Bianca tsaka nagtungo na ito sa comfort room. Ilang segundo lang nakalipas ay nagpaalam din sandali si Lucille kay Harvey upang magtungo rin sa comfort room. Naabutan naman ni Lucille na nakatayo doon si Bianca sa harap ng salamin at nagre-retouch. Habang papalapit si Lucille doon sa tabi ni Bianca, ay matalim pa rin itong nakatingin sa refleksyon ni Bianca. "Ang ganda ng shade ng lipstick mo. Fresh from Paris?" Tanong ni Lucille. Ipinatong niya ang kanyang purse doon sa may ibabaw at kinuha na rin ang kanyang mamahaling lipstick na niregalo pa ni Harvey. Na ang lahat naman talaga ng mamahaling gamit ni Lucille ay galing lahat kay Harvey. Tumingin naman sa kanyang refleksyon si Bianca. "Oh, ito ba? Actually, I bought this from one of my online seller friend. Cheap lang siya compared dyan sa lipstick mo pero sa tingin ko naman ay nasa nagdadala rin yun. Mahal man o mura ang ginagamit mong pampaganda, kung maganda ka naman magdala, magiging kaaya-aya pa rin ang kahihinat na nun." Sagot naman ni Bianca. Napataas naman ang kilay si Lucille at saka napahagikik. Napuna naman agad yun ni Bianca. "What's funny?" Taas kilay na tanong ni Bianca na tila nagpipigil lang. "Oh, sorry. I just remember someone. Actually, ang gaganda ng mga products na gamit niya pero sa sobrang kapangitan niya, hindi na umubra yung mga mamahaling mga cosmetic products dahil sa mukha niya." Poor Bianca. Kung makikilala mo lang siya, for sure hindi mo rin siya magugustuhan like me. Pangungutya pa ni Lucille. Without knowing na ang babaeng kinukutsa niya ay nasa tabi lang niya ngayon at triple pa ang ganda sa kanya. Maging sa yaman ay wala rin siyang panama. Pasimple namang napatawa si Bianca. "Oh, sorry Lucille. Na-misinterpret mo yata ako. Actually, in choosing a friend, hindi ako tumitingin sa itsura kundi sa puso. Kahit nasa akin ang lahat, marunong pa rin naman ako makipagkapwa-tao. At sa tingin ko hindi ka ganon? Anyway, mauna na ako sa'yo. Magpapaalam na rin ako kay Harvey dahil magbo-beauty rest pa ako. Goodbye, Lucille." Habol naman ang hininga ni Lucille sa ines nang umalis si Bianca. "Antipati ka. I hate her." Maring sabi ni Lucille nang makalabas na ng CR si Bianca. Samantala, nang makabalik na si Bianca sa kanilang table ay nagpaalam na rin siya kay Harvey. "Mr. Marquesas, I have to go now. I have a lot of other things to do pa kaya magpapaalam na ako. Pag-aaralan ko yung mga diniscuss mo and just inform my secretary if you need something, okay? I gotta go." Wika ni Bianca at akma nang aalis. Tumayo na rin si Harvey. "Okay,
Mag-iingat ka. Ito na lamang ang tangi niya nasabi. Ilang segundo pa lamang na makalabas si Bianca sa restaurant nang mapagpasyahan ni Harvey na habulin ng babae. Doon na nga niya ito sa parking lot na abutan. Miss B! Tawag niya at hinihingal pa. Huminto naman sa paglalakad si Bianca nang marinig si Harvey. Inayos niya muna ang reaksyon ng mukha bago siya humarap. Mr. Marquesas? May nakalimutan ka pa bang sabihin? Nakangiting tanong ni Bianca. Huminga muna ng malalim si Harvey bago nagsimula ng ihakbang ang kanyang paa papalapit kay Bianca. Napaurong naman si Bianca hanggang sa tuluyan na siyang makorner ng lalaki doon sa kanyang sasakyan. Madilim pa naman ang bahagi ng parking na yon kaya walang gasinong tao ang makakakita sa kanila. Sino ka? Seryosong tanong ni Harvey na matalim na nakatingin kay Bianca. Sa sandaling yon ay otomatikong bumilis ang tibok ng puso ni Bianca. Pamilyar siya sa mga tingin na iyon. Ganon din ang mga tingin sa kanya dati ni Harvey nung nagalit ito sa kanya dahil sa pag-aalala. Kaya sigurado si Bianca na seryoso ngayon ang binata. Anong pinagsasasabi mo, Mr. Marquesas? Nahihibang ka na ba? Nauutal na tanong ni Bianca kay Harvey. Sino ka ba talaga, Miss B? Sino ka sa likod ng pangalan mo? Muling sabi ni Harvey. Ngayon ay alam na ni Bianca na may pagdududa na sa puso ni Harvey. Mas kinabahan siya dahil baka maya-maya pa ay makilala na siya nito ng tuluyan. Samantala, ilang gabi na rin kasing iniisip ni Harvey kung saan ba niya talaga nakita ang mga matang yun. Hindi na nga mawala sa isip niya si Bianca kaya naman pakiramdam niya ay mababaliw na siya kapag hindi niya malaman kung sino ba talaga si Miss B. Pero kailangan manatiling matatag si Bianca at hindi magpadala sa mga hinalang ito ni Harvey sa kanya. She need to act like she doesn't know anything. Mr. Marquesas, I think you're hallucinating. Hindi ko alam kung anong pumapasok sa isip mo kung bakit mo natanong yan. Pero isa lang masasabi ko. Wala akong alam sa sinasabi mo kaya paalisin mo na ako. Maraing sabi ni Bianca. Napahinto na nga lang si Harvey nang sumulpot na rin si Lucille sa kanyang likuran. Harvey? Tawag ni Lucille. Bago kumala si Harvey ay huli niyang minasta ng mga labi ni Bianca na tila ba nang aakit. Hindi rin mapigilan ni Bianca na mapatingin doon pero kailangan niyang kontrolin ang kanyang sarili. Hindi rin nagtagal ay kumalas na si Harvey at dumistansya na palayo kay Bianca. Hindi man nga humingi ito ng sorry dahil naniniwala siyang hindi pa iyon ang huling pagkakataon na kukumprontahin niyang babae tungkol sa tunay na pagkatao nito. Pumasok na rin ang sasakyan si Bianca at siya nang unang umalis. Habang nagmamaneho ay hindi naman mapigilan ang kanyang mga mata na lumuha. She's still in love with him. Kaya lang naman siya nagdesisyon na mag-invest sa kumpanya nila Harvey ay para ipamukha sa mga Marquesas na bilog ang mundo at sila naman ngayon ang nasa taas. Pero ang totoo, naaawa siya sa sitwasyon ngayon ng negosyo ni na Harvey kaya niya ginawa iyon. Kahit papaano ay may malasakit pa rin siya sa lalaki dahil minsan na rin itong naging bahagi ng buhay niya at minsan na rin niya itong minahal. Kaya naman hirap na hirap talaga ngayon ang kalooban ni Bianca kung tama ba ang naging desisyon niya na muling pasukin ang buhay ni Harvey. Pakiramdam niya kasi ay siyang nahulog sa sariling patibong na ginawa niya. Hindi niya akalain na ganito ang mangyayari kaya nahihirapan siya ngayon na maging malambot muli ang puso niya sa dating asawa na si Harvey. Nang sumunod na araw, kaarawan ng isang kaibigan sa negosyo ni Harvey at imbitado rin doon si Bianca. Hindi nakasama si Lucille dahil masama ang kanyang pakiramdam, ngunit tumuloy pa rin si Harvey dahil alam niyang naroon din si Bianca. Marami na ngang kaagad tao doon sa mayating pinagmamayarian ng birthday celebrant. It's a yacht party kaya talagang pili lamang ang mga dadalo. Nauna na ngang nagpunta roon si Harvey. Mr. Marquesas, my very handsome partner. Mabuti naman at nakarating ka. Bungad ng my birthday na si Simon. Yes bro, hindi ako maaaring mawala rito. Ikaw pa ba? Sagot naman ni Harvey. Maya-maya pa ay napalingat naman sa may likuran si Harvey ni Simon nang matanawan niya na si Bianca. Miss B, hey! Thank God at hindi mo na-reject ang invitation ko.
Masayang bunga naman ni Simon tsaka nilapitan ng babae at bineso-beso pa ito. Napalingon na rin doon si Harvey at titig na titig pa rin kay Bianca. Casual lamang ang suot nila pero mukha pa rin talagang mga elegante, lalong-lalo na si Bianca. Of course, Simon. Maaari ko ba namang tanggihan ng isang magaling na CEO na katulad mo? Pambobola naman ni Bianca. Hay, napakabulera mo talaga kaya marami kang nalulokong lalaki eh. Pabirong bawi naman ni Simon tsaka nagtawanan sila. Anyway, maiwan ko na muna kayo dyan at sasalubungin ko muna ang ibang bisita. Enjoy the party, okay? Maraming pagkain sa buffet area. Punta lang kayo doon. Sabi naman ni Simon tsaka iniwan na doon sina Harvey at Bianca na magkasama. Napabuntong hininga naman si Bianca at saktong lumapit sa kanya ang waiter at nag-alok ng wine. Thank you. Tugon naman ni Bianca sabay kumuha ng glass of wine. Nagtipon-tipon nga roon ang mga bigating negosyante. Halos lahat sila ay may kanya-kanyang mga kausap at kachismisan. Pero ayaw rin kasi ni Bianca na makipagplastikan sa mga ito kaya naman mas gusto niya na lang na magsolo. Pero sa tingin niya ay malabong mangyari yon dahil nasa paligid niya si Harvey. Tara, dun tayo sa may hatch. Yaya ni Harvey. Ayaw na rin magpakipot pa ni Bianca dahil mas gugustuhin niya namang kasama si Harvey kaysa sa mga matatandang negosyante na malalagkit ang tingin sa kanya kaya naman hindi na ito nagdalawang isipan na sumama rito. Doon sa hatch ay walang gasinong tao kaya naman makakahinga sila doon ng maluwag. Bigla namang naalala ni Bianca na yacht party nga pala ang kanyang pupuntahan at sure na open area doon tapos sleeveless pa ang kanyang naisuot kaya naman giniginaw na siya ngayon. Pilitin man niyang tiisin yun at hindi ipahalata ngunit hindi naman manhid si Harvey para hindi iyon mapansin. Kaya naman pasimpleng hinubad ni Harvey ang sinuot niyang itim na black leather jacket at saka inilagay iyon sa likod ni Bianca. Huwag ka nang umalma, alam kong nilalamig ka na. Sabi naman ni Harvey. Matipid na ngumiti na lamang si Bianca sabay sabing, Thank you. Sorry nga pala nung nakaraan. Panimula ni Harvey. That's okay. Huwag mo na lang ulitin. Sagot naman ni Bianca. Habang tumatagal nga ay sumasarap na ang kanilang usapan. Ni hindi nga nila na malayang lumalalim na palang gabi at tila parehas na lang silang may tama ng alak. Sakto naman at patapos na ang party kaya naman nag-offer na si Harvey na siya nang maghatid kay Bianca pa uwi. Sige na, may tama ka na ng alak kaya ako na maghahatid sa'yo. Pangungulit pa ni Harvey. Panay pa rin ang tanggi ni Bianca na lasing siya kahit pagyewang-gewang na ang kanyang lakad. Shut up, Mr. Marquesas. I'm not drunk, okay? At sa tahanang buhay ko, hindi pa ako nalalasing. Ay, hindi pala. Huli pala ako nalasing nung nagkaroon ng pool part. Napahinto naman kaagad si Bianca sa kanyang pagsasalita. Nang mapagtanto niyang dumadaldal na pala siya. Ano? Takang tanong ni Harvey habang akay-akay ang babae. Wala. Sabi ko uuwi na ako at kaya ko pa naman ang sarili ko. Bawi naman na Bianca. At sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang sasakyan. Humarang naman si Harvey sa sasakyan ni Bianca nang akma na itong sasakay doon. No, I insist. Hindi kita hahayaang mag-drive. Kung may kasama kang driver, papayag pa ako. Pero sa nakikita ko ay wala kang kasama kaya hayaan mo na akong ihatid ka. Pamimilit naman ni Harvey. Napabuntong hininga na lang si Bianca dahil wala rin naman na siyang magagawa sa kakulitan ni Harvey. Kaya naman pumayag na lang din siya. Fine. Pero ngayon lang to ha? Ngayon lang. Sabi ni Bianca tsaka inalalaya na siya ni Harvey na makasakay ng sasakyan. Habang nagmamaneho ay panay pa rin ang salita ni Bianca. Ay, alam mo sa totoo lang, kaya ko naman talaga eh. Makulit ka lang talaga. Sabi ni Bianca. Umiling-iling na lang si Harvey na nasa wisyo pa rin naman si Bianca kaya naman naituro niya pa rin ang direksyon ng bago niyang tinitirhan. Okay, we're here. Alika na, tutulungan na kitang bumaba. Sabi ni Harvey at kaagad namang kumontra si Bianca. No, I can manage myself. Umuwi ka na. Ngunit dahil mapilit si Harvey ay hindi siya nakinig kay Bianca at saka bumaba na sa sasakyan.
Anong ginagawa mo? Umuwi ka na nga. Muling sabi pa ni Bianca. Come on, baba na. Paano ako makakauwi niyan kung ang tigas ng ulo mo? Tanong ni Harvey. Oo na, bababa na. Tell me your room kung saan ka, okay? Wika pa ni Harvey tsaka inalalayan na muli ang babae papasok ng kanyang bahay. Sa laki ng bahay na iyon ay solo lamang si Bianca. Nasa overseas ang kanyang ina for a vacation kaya naman solo lang talaga siya doon sa bahay. Sa hindi naman inaasahan na bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng malakas na pagkulog at pagkidlat, dahilan para mapayakap ng mahigpit si Bianca sa katawan ni Harvey. Don't worry, I'm here, saad naman ni Harvey. Hanggang sa makarating sila sa kwarto ay nakahawak pa rin si Bianca kay Harvey. Don't leave me, Harvey. Please don't leave me. Mahinang sabi ni Bianca nung nakapikit. Bahagya naman napangiti si Harvey. Wala naman talaga siyang balak na iwanan ng dalaga tsaka hindi niya alam kung bakit pero gusto niya ang kanyang ginagawa. Kahit pa alam niya na may puso siyang masasaktan at iyon ay kay Lucille. Parehas na nga sila nakahiga sa kama habang si Bianca ay nakayakap pa rin kay Harvey. Pilit dinadama ni Bianca ang mga yakap na yon. Ang bawat sandali na magkasama sila. Ang bawat minuto minsan ang naudlot dahil sa isang pangyayari. Aaminin man o sa hindi ni Bianca ay namiss niya ng mga bisig ni Harvey. Kahit pa sandali lang niya iyong nadama dati. Marahan niyang hinawi ni Harvey ang buhok ni Bianca hanggang sa manlaki ang mga mata ni Harvey sa hiniling ni Bianca. Harvey, please, kiss me. Mahina niyang sabi. Sa loob ni Bianca ay alam niya nakainom siya pero hindi talaga siya lasing. Kusa niya itong hiniling kay Harvey at sinunod lamang niyang inuutos ng kanyang puso. Maya-maya pa ay marahan ang bumangon si Bianca at saka umupo para makaharap si Harvey. Tinitigan niya ito sa mga mata na animoy nangungusap. Wala namang ano-anong sinunod ni Harvey ang hiling na iyan ni Bianca. Kaya marahan niyang inilapit ang kanyang mga labi sa mga labi ng dalaga at doon ay muli nilang natikman ang halik na matagal na nilang hinahanap-hanap. Sa sandaling ito ay nasasabayan na nga ni Bianca ang paggalaw ng mga labi ni Harvey na halos makagat na nila ito sa labis na panggigigil. Kusa silang inuutusan ng kani-kanilang mga katawan kung ano ang gagawin. Kaya naman kung saan-saan humantong ang gabing yon at sigurado silang pareho nila iyong ginusto. Kasabay ng malakas na ulan ay ang pagbugso ng kanilang mga damdamin. Kahit malamig ang paligid na dala ng simoy ng hangin, ay hindi pa rin nila nararamdaman dahil sa init ng kanilang katawan na parang isang apoy na nagliliyab. Wala nang mahalaga sa kanilang dalawa ngayon kundi ang isa't isa, na nakakubli pa rin sila sa damdamin at pag-ibig ng isa't isa. Kinaumagahan nagising na lang si Bianca na wala na sa kanyang tabi si Harvey. Magpaganon pa man ay alam naman ni Bianca kung ano nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Harvey at wala naman siyang pinagsisisihan doon. Samantala, maaga namang pumasok noon sa opisina si Harvey. Bella, may ipapagawa ko sa'yo. Alamin mo kung sinong babae nasa likod ng tagumpay ng M Corporation. Alamin mo kung sino talaga si Miss B. Utos ni Harvey sa kanyang sekretarya. Mabilis namang tumugon ang babae at sinunod kaagad ang pinag-uutos ng kanyang boss. Naging interesado si Harvey kay Miss B noong gabing may mangyari sa kanilang dalawa. Hindi na ito mawala sa kanyang isip dahil ramdam niya talaga sa kanyang sarili na pamilyar sa kanya ang babae at para talagang kilala niya ito. Kaya namang gano'n na lamang talaga siyang kapursigido na ipa-background check ang dalaga para matapos na rin ang palaisipan sa kanya. Makalipas ang ilang araw matapos ang masusing pag-iimbestiga ng tauhan ni Harvey kung sino nga ba talaga si Miss B, ay isang balita ang napagulantang ng mundo niya. Sir Harvey, si Miss B po ay si Miss Bianca Montenegro, ang ex-wife ninyo. Kusang namilog ang mga mata ni Harvey sa ibinalitang iyon ni Bella. Para makasigurado ay muli niyang binusisi ang bawat papel na nakalap ni Bella at doon niya na lamang tunay ngang sinasabi nito. Si Miss B at ang kanyang dating asawa na si Bianca ay iisa. Sabi ko na nga ba,
Tamang hinala ko. Ikaw si Bianca. Hindi ako maaaring magkamali base sa mga mata mo. Ngayon maliliwanagan ako kung bakit bigla ka na lang naglaho na parang bula. Sabi ni Harvey sa kanyang sarili. Nang malaman nga iyon ni Harvey ay wala na siyang pinalampas pa na oras kaya siya na mismo nagtungo sa mismong bahay ni Bianca. Hindi kasi ito pumasok kaya sabi ng kanyang sekretarya ay nasa bahay niya lang ito. Harvey, napadalo ka, come in. Pumasok na rin si Harvey. Nagtungo sila sa may beranda para mas maaliwalas. So, anong pakay mo, Mr. Marquesas? Tanong pa ni Bianca. Nakatayo lang at nakatitig sa kanya si Harvey. Minamasdan lang niya ang bagong itsura ngayon ni Bianca. Masaya siya dahil sa wakas ay bumalik na muli ang asawa niya. Miss B, gusto ko lang malaman kung ang ibig ba sabihin ng B ay Bianca? Lakas loob na tanong ni Harvey. Natigilan naman si Bianca. Sa isip niya ay tila nakilala na nga siya ng lalaki. At sa tingin naman niya ay ito na rin siguro ang tamang panahon para aminin niya ang katotohanan. Paano kung sabihin kong oo? Oo, Harvey. Ako nga si Bianca. Bianca Montenegro. Ang ex-wife mo. Bakit? Bakit ka umalis? Bakit mo ko iniwan? Bakit ka biglang naglaho na lang na parang bula? Ano nangyari sa'yo? Mga katanungan ni Harvey na uhaw siya sa kasagutan. Total, nandito rin naman tayo sa ganitong tagpo. Mas mabuti pa nga magkaaminan na tayo. Sagot naman ni Bianca. Nung gabi na may nangyari sa atin, mahimbing ka nang natulog matapos tan. Nakita kong umilaw ang cellphone mo kaya nagtaka ako kung sino ang nag-message sa'yo ng ganong oras. Ayoko naman sanang pakialaman pero parang may nag-uudyok sa akin kaya tinignan ko pa rin. Doon nakita kong silang nag-message sa'yo. At nabasa kong ilan sa conversations ninyo na ginagamit niyo lang ang aming kahinaan para maangkin ang aming kumpanya. Na ginamit mo lang ako para utuin at bilugin ang ulo dahil bandang huli ay silusil pa rin ang pipiliin at pakakasalan mo. Labis ako nasaktan, Harvey. Kaya napagpasyahan ko na umalis na lamang. Tuwag na mag-iwan ng ano pa mang maalaala sa'yo. It broke my heart into pieces, Harvey. At ngayon, gusto kong marinig ang paliwanag mo. Pag-amin naman ni Bianca. Napakunot naman ang noon ni Harvey nang marinig niya ang sentimiento ni Bianca. Wala siyang alam sa sinasabi nito dahil ang totoo, wala siyang alam sa sinasabi o binibintang ni Bianca na conversation. Hindi naman totoo na balak nilang agawin ang kumpanya ni Bianca. Hindi totoo na inuutulan niya ang dalaga. Dahil ang totoo, tunay na napapamahal na siya dito at lahat ng yon ay plano lamang ni Lucille para sirain siya kay Bianca at tuluyan na silang maghiwalay. Natatandaan ko na yon. Iyon ang dahilan kung bakit pilit niyang hinihingi sa akin ang password ng messenger ko. Bianca, lahat ng nalaman mo, lahat ng nabasa mo, lahat ng yun ay kasinungalingan. Walang totoo sa mga sinabi mo at kaya kong patunayan yon. Pakana itong lahat ni Lucille dahil gusto niya tayong sirain. Matagal na sa akin ang cellphone na to. At nagkakachatting kami ni Lucille pero wala akong nabasa o nababasa sa ganyang usapan. Bianca, sana maniwala ka. Lahat ay mali ang akala mo. Mahal na mahal kita nung mga panahon na yon. Hanggang ngayon. At handa akong patunayan ang sarili ko. Maluhaluhang pagtatapat ni Harvey. Hindi naman alam ni Bianca kung makukumbinsi ba siya o hindi. Pero ang tanging alam lang niya sa ngayon ay umalwan ang kanyang pakiramdam ng aminin ng lalaki ang tunay niyang nararamdaman para rito. Nang sumunod na araw, para nga mas maniwala si Bianca, ay kinumpronta ni Harvey si Lucille patungkol sa mga paratang ni Bianca. At doon ay napatunayan nga ng dalaga na lahat ng iyon ay pakanalang talaga ni Lucille para sirain at paghiwalayin sila. Kaya naman napagpasyahan ni Harvey na wag nang ituloy na pipinto nilang kasalan ni Lucille at tuluyan na nga nakipaghiwalay rito.
Wala na rin namang rason para hindi niya patawarin si Harvey. Lalo pa ngayon na nalaman niya nagdadalang tao na siya. At nang maayos ang lahat-lahat, ay muling nanumbalik ang kanilang magandang relasyon at sa bandang huli ay naikasal din silang dalawa at nagsimula ng bumuo ng sarili nilang pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!